Aprobado na ng Kongreso ang panukalang bigyan ng emergency powers ang Pangulo para bawasan o suspindihin ang excise tax sa produktong petrolyo. Pero ang Pangulo, hindi pa anya nagpapasya kung gagamitin ito. At nakatutok si Ivan Mayrina. Ngayon lumampas na sa 100 piso ang presyo ng diesel sa mga gas station. Hinihintay na kung kailan maaaring suspindihin o bawasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinisingil na excise tax sa mga produktong petrolyo para mabawasan o kaya maibsan ang patuloy na pagtaas ng presyo nito. Aprobado na ng Senado at Kamara ang mga panukalang magbibigay kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos na ibaba o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Pero ang Pangulo, hindi pa raw nagpapasya kung gagamitin ang kapangyarihang ito. It's a very complicated calculation. We will see. Depends on the trends. You have to watch the trends of on oil prices. We just have to look. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. We don't know what the effects are. Isa raw sa tinitignan ng Pangulo ang sitwasyon sa Strait of Hormuz kung saan dumaraan ang tinatayang 1/4 ng supply ng langis. Hinaharangan ito ngayon ng Iran. We don't know what will happen in the Straits of Hormuz. So, right now we are just adjusting to the situation. And when the situation calls for it, then we will see when to exercise that power and how much, by how much. Kapag sinuspindi ang excise tax, mapapababa ng 6 na piso kada litro ng diesel, 10 piso sa gasolina, 5 piso sa kerosene, at 3 piso naman kada kilo ng LPG. Pero kailangan daw balansihin dahil mababawasan ang koleksyon ng gobyerno. Batay sa datos ng Department of Finance, tinatayang 15 billion pesos ito kada buwan. Tinitignan din ng Pangulo ngayon ang lagay ng supply ng pagkain sa bansa na maaaring may epekto naman sa presyo nito. Pagmamalaki ng Pangulo, wala sila nakitang biglaang pagtaas ang presyo ng mga bilihin. Kasama ng Pangulo sa pag-inspeksyon ang mga tauhan ng Agriculture, Trade and Industry Department sa Agora Market sa San Juan. Hindi lamang ang food supply, kundi ang presyo ng pagkain ay at the very least makikita natin na ma-maintain lang natin sa dating level. Kaya yung ating mga kababayan, sinasabi natin, hindi naman kailangan mag-hoarding at hindi tayo nagkukulang sa food supply. Pero ang paggalaw ng presyo ramdam na ng mga mamimili. Si Aling Susan maaga na malengke bago pa dumating ang Pangulo. Kahit pa barya-baryang taas, ramdam daw niya, lalo't nakaasa lang siya sa pensyon ng asawa. Ang ganitong sitwasyon ramdam din ng mga nagtitinda. Budget ko lang sa isang araw, 500, di lang kami. O paano yun pag tumaas? Paano kakasya? 500 para sa ilang tao po yun? 5. Pag inipon nyo, syempre, magkano rin ho yun? Ano naman ho epekto sa benta ninyo? Matumal ho, sobrang tumal. Kaya tiyaga-tiyaga lang talaga kami ho. Pag wala rin kami suki, hindi kami makakabenta. Pero dahil tumataas nga ang presyo ng gasolina, tumataas din ang gastos sa paghahatid ng bilihin sa merkado. We expect na tataas ng 2 piso per kilo at least lahat ng bagay dahil sa logistics cost ng fuel pa rin, no? Para maparating nga yung ating mga produce to the market, at least yun, minimum 2 pesos per kilo yun. Ang Department of Trade and Industry pinangakuan daw ng mga manufacturer ng mga pangunahing bilihin na walang taas presyo sa kanilang mga produkto sa susunod na 30 araw. Pero pagkatapos noon, of course, we can't guarantee because of the worldwide crisis that's happening now. That's beyond our control. maging ang price control, isa sa mga posibleng ipatupad kapag masyado nang tumaas ang bilihin. Everything is on the table now, technically. Dahil nga sa sitwasyon ngayon, we don't know where it's going. Kung masyado mataas at mahirapan ng consumer, we might need to do something with the prices. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.